Kakadedeklara lang ni Reza Pahlavi ng digmaan laban sa Europa dahil sa pagtatanggol nito sa Islamic Revolutionary Guard at panawagan para sa bagong revolusyon sa Iran. Ngayon, ang krisis sa Iran ay nagdulot ng bagong tensyon sa Europa. Si Reza Pahlavi, prinsipeng Iranian na ipinatapon at pangunahing tinig ng oposisyon laban sa rehimen ng mga ayatollah. Pinatibay niya ang kanyang paninindigan laban sa mga pamahalaan at bahagi ng media sa Europa. Ngayong Sabado, ika-25 ng Abril, 2026 mensahe mula sa oposisyon ng Iran ay direkta. Hindi pwedeng magpatuloy ang Europa sa pagsasalita ng karapatang pantao habang tinatrato ang revolusyonaryong gwardiya ng Islam ng may pag-iingat, pagkaantala at kalkulasyong pampulitika. Para kay Pahlavi, ang pag-aatubili ay hindi nagpoprotekta sa kapayapaan kundi sa mekanismong nagpapatibay sa rehimen ng Tehran. Ikukwento ko ito sa iyo, kaya siguraduhin nakasubscribe ka na. Nakasubscribe sa channel para manatiling alam mo ang mga nangyayari. Impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves News. Dumating ang pahayag matapos ang sunod-sunod na aktibidad ni Pahlavi sa mga lungsod ng Europa, gaya ng Estocolmo at Berlin, kung saan nakipagpulong siya sa mga mambabatas, pamahalaan at mamamahayag. Layunin nitong iparinig sa ibang bansa ang tinig ng milyon-milyong Iranian na nabubuhay sa ilalim ng sensura, panunupil at takot. Ayon sa kanya, ang katahimikan ay hindi lang sa Iran, kundi pati sa mga newsroom, press conference at bulwagang pampulitika ng Europa, kung saan madalas tinatalakay ang diplomasya. Ngunit iniiwasang talakayin ng malalim ang totoong pagdurusa ng mga Iranian. Sa Berlin, naging kapansin-pansin ang tensyon nang tinamaan si Pahlavi ng pulang dikido habang palabas sa pampublikong pagtitipon. Sinuring ng pulisya ng Alemanya ang insidente bilang pag-atake laban sa kanya at may inarestong lalaki. Hindi malubang nasaktan si prinsipe, ngunit naging simbolo ng mapanlabang kapaligiran na dinaranas ng oposisyon ng Iran kahit sa labas ng bansa ang insidente. Para sa kanyang mga taga-suporta, malinaw ang mensahe. Kahit nasa puso ng Europa, ang sinumang lumalaban sa rehimen ng mga ayatollah ay patuloy na napapaligiran ng pananakot, presyon at pagtatangkang patahimikin. Ang sentro ng reklamo ni Pahlavi ay ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Para sa oposisyon, hindi lang ito puwersang militar. Ito ang armadong sanggay na pang-ekonomiya. Ito ang estrukturang nagpoprotekta sa mga ayatollah, sumusupil sa mga nagpoprotesta, nagmamanman sa lipunan, at sumusuporta sa mga kaalyado sa gitnang silangan. Pinipigilan nito ang mga mamamayan ng Iran na gawing tunay na pagbabago ang kanilang pag-aaklas. Dahil dito, kapag mabagal ang aksyon ng mga pamahalaan sa Europa laban sa organisasyong ito, nakikita ng oposisyon na hindi lang ito simpleng burokrasya. Tingin nila ito'y kahinaan laban sa makinarya ng panunupil. Sinabi niya na dumalo siya sa mga press conference kasama ang mahigit 150 mamamahayag. Ngunit halos walang nagpanong tungkol sa mga pinatay na Iranian, mga bilanggong politikal at mga hinatulan ng kamatayan. Ayon sa kanya, mas naging interesado ang mga reporter na talakayin ang posisyon ng Estados Unidos at Israel kaysa singgilin ang rehimeng Iranian sa ginagawa nito laban sa sarili nitong mamamayan. Ang kritikang ito ay parang moral na bomba sa pag-uulat ng media sa Europa. Mabigat ang akusasyon dahil tinatamaan nito ang matagal ng kontradiksyon. Madalas magpakita ang Europa bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao, demokrasya at kalayaan. Pero sa kaso ng Iran, nakikita ng oposisyon ang mga taon ng labis na pag-iingat. Habang inililibing ng mga pamilyang Iranian ang kanilang mga anak, binabatikos ang mga pag-aresto at humaharap sa mga hukumang politikal, maraming pamahalaan sa Europa ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa Tehran at pinipigilan ang mas mahigpit na aksyon laban sa revolusyonaryong gwardiya. Ang ganitong postura ay nagbigay ng oras sa rehimen at iniwang nag-iisa ang mga Iranian. Sumali rin ang United Kingdom sa laban. Nanghako ang pamahalaang Briton na isusulong ang isang batas para higpitan ang aksyon laban sa revolusyonaryong gwardiya at grupong konektado sa mga kaaway na estado. Ang pangakong ito ay dumating kasabay ng mga babala tungkol sa mga banta na iniugnay sa mga Iranian network sa loob ng Britanya. Para sa oposisyon ng Iran, kitang-kita ang problema. Mas mabilis ang reaksyon ng Europa kapag sila na ang nababantaan. Kapag ang karahasan ay nananatili lamang sa loob ng Iran, madalas na mabagal, maingat at puno ng mga diplomatikong paliwanag ang nagiging tugon. Sa Iran, pilit ipinapakita ng rehimen ang kanilang lakas.
Paulit-ulit na sinasabi ng mga otoridad na nagkakaisa ang estado na ang mamamayan ay magkakampi at anumang panlabas na presyon ay kanilang tutugunan. Ngunit lumalabas na mas marupok ang sitwasyon dahil sa alitan ng mga paksyon, hindi pagkakasundo sa negosasyon at lumalalang presyur sa ekonomiya. Sa ganitong sitwasyon, nagsalita si Pahlavi ukol sa Rebolusyong Iranian. Ang panawagan ay hindi lumalabas bilang hungkag na talumpate, kundi bilang isang pantatangkang iugnay ang panlabas na presyon sa panloob na pag-aalsa. Simple lang, kung mawalan ng yaman ang revolusyonaryong gwardiya, mawalan ng lehitimidad ang rehimen, at muling maniwala ang tao sa pagbabago, maaring gumuho ang kapangyarihan mula sa loob. Para sa oposisyon, kailangan tumigil ang Europa sa pag-akto bilang tagapamahala ng krisis at magsimulang kumilos bilang malinaw na kaalyado ng sambayan ng Iranian. Kasama sa estratehiya ang batikos sa media. Gusto ni Pahlavi na ilipat ang krisis mula diplomasya papuntang makataong usapin. Gusto niyang itanong ng mga mamamahayag ang tungkol sa mga bilanggo, mga pinatay, mga nawawala, mga inang nawalan ng anak at mga kabataang hinatulan dahil sa pagsuway sa rehimen. Ayon sa kanya, kapag ang ulat ay puro kasunduan, negosasyon at reaksyong militar, nakakaligtaan ng tunay na biktima, ang karaniwang Iranian na araw-araw ay nabubuhay sa takot. Sa talumpati niya, tinutulan ni Pahlavi ang ideya na hindi handa ang mga Iranian sa demokrasya. Para sa kanya, nakakainsulto ang argumentong ito at parang dahilan lang para panatilihin ang rehimen. Ang bayan na dumaranas ng putukan, kulong, sensura, putol na internet, karahasan at banta ng bitay para sa kalayaan ay patunay ng political maturity. Ayon sa oposisyon, ang tanong ay hindi kung handa ng mga Iranian. Handa na bang itigil ng malayang mundo ang pagturing sa mga mapaniil bilang katanggap-tanggap na kapartner? Ang rehimen ay nabubuhay sa tatlong larangan. Una, nagsasagawa ito ng panunupil sa loob ng Iran gamit ang pag-aresto, pagbabanta, pagbitay at kontrol sa impormasyon. Pangalawa, tinatakot nito ang ibang bansa gamit ang kaalyado, presyon sa rehiyon at mga banta sa interes ng iba. Ikatlo, pinalalaganap nito ang propaganda ng pagkakaisa na sinasabing walang hati sa mga moderado at radikal. Isang nagkakaisang revolusyonaryong bansa lang ito. Mas pinipilit ang ganitong kwento kapag inihambing sa krisis sa ekonomiya, pagkakabukod at panloob na alitan. Nasa gitna nito ang revolusyonaryong gwardiya. Ginagamit ito bilang panangga ng mga ayatollah at pangunahing target ng oposisyon. Kung ang estrukturang ito ay maihiwalay sa pinansyal, politikal at simbolikong paraan, mawawala sa rehimen ang pangunahing instrumento nila ng kontrol. Kaya naman mahalaga para kay Pahlavi ang posisyon ng Europa. Para sa kanya, ang pagtatanggol, pagpapalambot o pagpapaliban ng aksyon laban sa revolusyonaryong gwardiya ay hindi pagiging neutral. Isa itong dituwirang paraan ng pagpapatuloy ng operasyon ng makina. Ang huling mensahe ay simple at mabigat. Idineklara ni Reza Pahlavi ang digmaan laban sa posisyon ng Europa at sa lahat ng nagtatanggol sa madugong revolusyonaryong gwardiya na nawagan ng Revolusyong Irani dahil nakikita niyang nasa ilalim ng presyon, hati-hati at vulnerable ang rehimen. Ito ang panahon na dapat magpasya ang Europa kung papanig sila sa mamamayang Irani o mananatiling kilala sa pagbagal sa harap ng brutal na makina ng panunupil at pagpapahirap na nagpapanatili sa Teheran sa pwesto. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa Milson Alves News community.